Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng dalagang ipinakasal sa isang prinsipe upang gawing alay sa pinagkakautangan ng buhay ng maharlikang pamilya na halimaw. Ang pelikulang ito ay ipinalabas taong 2024 na pinamagatang Damsel. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan pinangunahan ng unang hari ng Aurea ang pag-atake sa isang dragon na naninirahan sa loob ng nasasakupang kaharian, ngunit pinatay ng dragon ang lahat ng kawal nito maliban sa hari na nagmamakaawa sa kanyang buhay. Ilang siglo ang lumipas, sa isang malayong lupain, si Elodie at ang kanyang kapatid na si Flora ay nagsikap na makatulong sa naghihirap nilang nasasakupan. Isang magandang karwahe ang dumating kaya nagmadaling umuwi ang magkapatid. Naabutan ng mga ito ang kanilang ama at madrasta na may kausap na panauhin. Pag-alis ng dayuhan inalam ni Elodie kung sino ang mga iyon. Sinabi ng kanyang ama na nakatanggap ito ng panukala mula sa reyna ng kaharian ng Aurea na napili ito para pakasalan ang prinsipe. Hinikayat siya ng ama na tanggapin ang alok dahil sa kanilang yaman, hindi sana papayag ang dalaga ngunit pinilit siya ng kanyang ama alang-alang sa mga nasasakupan nilang nagugutom. Dahil doon napilitan ng pumayag si Elodie at agarang naglakbay ang pamilya patungo sa napakalayong kaharian. Nang malapit na silang dumating na hiwagaan ang mga ito sa mga napakalaking rebulto ng dragon, pero nang matawid nila ang nakabalot na maitim na ulap bumungad ang napakagandang kaharian ng Aurea na lubhang ikinagalak ng lahat. Pagdating nila sa kastilyo hindi nagpakita ang maharlikang pamilya dahil abala daw ito sa ilang mga bagay. Gayunpaman nakahanda na ang kanilang magiging silid sa palasyo na sobrang ikinamangha ng lahat sa ganda nito, hangad na lang ni Elodie na mabait ang prinsipeng mapapang-asawa. Nang naiwan itong mag-isa sa kanyang kwarto lumabas si Elodie upang makita ang paligid, nakita niya doon ang isang babaeng katapat ng kanyang silid na nakadungaw. Nang gabing iyon habang gumuguhit ito na isa sa kanyang kinahihiligan, lumabas ulit si Elodie para magpahangin, nakita niya na lang sa itaas ng bundok ang liwanag na tila kakaiba. Dumating din ang kanyang kapatid na hindi makatulog kaya nagtabi ang magkapatid sa pagtulog. Kinabukasan nakaharap na nila ang maharlikang pamilya, sa pangunguna ni Reyna Isabel at ang prinsipe na kanyang mapapangasawa na si Henry. Naging maayos ang kanilang unang paghaharap pero mabilis lang dahil hiniling ng Reyna na makipag-usap ng pribado sa ama ni Elodie. Isinama naman ito ni Henry sa labas para mamasyal at upang magkakilala na din. Nung una ay hindi sila masyadong interesado sa isa't isa pero habang tumatagal ang pag-uusap nagkagaanan din ang mga ito ng loob. Naisipan ding mang-abayo ng dalawa palabas ng palasyo, hindi naman inasahan ng prinsipe na magaling si Elodie sa pangangabayo. Samantala matapos mag-usap ng Reyna at ng ama ni Elodie, maraming ginto ang ibabayad ng maharlikang pamilya kapalit ng pagpapakasal ng anak nito, ngunit tila may hindi ito sinasabi na ipinagtataka ng asawa. Habang patuloy sa pamamasyal ang dalawa, nausisa ni Elodie ang nakita niya sa tuktok ng bundok kagabi, isa daw itong lumang seremonya sa kanilang kaharian na pagbibigay galang sa kanilang mga ninuno. Ibinahagi ni Henry na isa sa pangarap niya ay makapaglakbay para ikutin ang mundo. Inihayag din ni Elodie na ganun din ang pangarap niya mula pa pagkabata at umaasang isang araw magagawa nila ito pareho. Sa palasyo naghanda na ang Reyna para sa magaganap na kasalan, sobra itong hinangaan ng madrasta ni Elodie at sinubukang maging malapit sa Reyna bilang magkakapamilya na sila, ngunit tila lumabas ang totoong kulay ng Reyna na si Elodie lang ang kailangan nila at hindi dagdag pamilya. Sa silid habang nagkakatuwaan ang magkakapatid dumating ang kanilang madrasta, binalaan nito si Elodie sa pagpapakasal dahil pakiramdam niya hindi mapagkakatiwalaan ang maharlikang pamilya. Hindi sila naging malapit sa isa't isa noon pero ayaw niya din itong mapahamak. Tumanggi din daw ang kanyang amang pag-usapan ito at nagalit nang sabihin ang nangyari sa kanila ng Reyna. Dumating naman doon ang kanyang ama pero walang sinabi si Elodie. Nagbili na lang kay Elodie ang madrasta na pag-isipang mabuti ang kanyang sinabi. Kinabukasan, tuloy na ang pag-iisang dibdib ni Elodie at ng prinsipe. Inihayag ng Reyna ang pagiging bagong prinsesa nito sa Aurea. Matapos ang kasal isinama ito ni Henry para sa seremonya sa pagbibigay galang sa kanilang ninuno sa tuktok ng bundok. Pagdating doon nag-antay na pala sa kanila ang mga taga-Aurea kasama ang maharlikang pamilya.
Binati ito ng reyna sa pagdating niya at ikinwento ang nakaraan na nung unang pagdating ng kanilang ninuno sa lugar na pag-alamang hindi lang sila ang naroon. Isang nilalang ang nanalanta sa bayan kaya ang hari tinipon ang mga kawal upang ipaghiganti ang mga tao pero wala silang kalaban-laban sa halimaw. Isang kasunduan ang nabuo sa pagitan ng halimaw at ng hari upang ialay ang tatlo niyang prinsesa. Kahit labag sa loob ng hari ibinigay nito ang mga anak upang isalba ang kaharian ng Aurea. Isa ding tradisyon na ilang taon nang isinasagawa sa kaharian na pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pag-isahin ang kanilang dugo upang maging ganap na dugong maharlika ang prinsesa. Matapos ang seremonya binuhat ng prinsipe si Elodie para sa paglabas. Wala siyang kamalay-malay na gawin itong alay sa halimaw at inihagis ito ni Henry sa kuweba na napakalalim pero nagawang makaligtas ni Elodie. Sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit dahil dito nagising ang halimaw na nagtatago sa loob ng kuweba. Galit na galit si Elodie sa panloloko sa kanya ng maharlikang pamilya, wala na itong magawa kundi subukang makalabas. Nakita niya ding may nauna ng babaeng inihagis doon, napagtanto nitong siya mismo ang ginawang alay ng maharlikang pamilya. Nakakita din ito ng nagliliwanag sa labas, nang tingnan niya isang ibon ang kasalukuyang nasusunog na agaran nitong sinagip. Nakarinig din ito ng malakas na ingay at biglang naglabasan ang mas marami pang ibong nasusunog na ikinagulat nito. Pinalakas ni Elodie ang loob niya sa kinakaharap na sitwasyon pero nakarinig ito ng malaking boses, nang makita niya ang gumagapang sa pader agaran itong nagtago sa likod ng mga bato. Nakausap niya din ang halimaw na nagsasalita, sinisingil nito ang pinangako sa kanya ng hari na sa bawat henerasyon kailangan nilang magbayad ng pagkakautang. Nang makita ni Elodie ang dragon mabilis itong tumakas habang binubugahan siya ng apoy, pero nagawang makapagtago nito sa kuweba at natagpuan ang katawan ng babaeng nakita niya kagabi sa kastilyo na talagang ikinatakot nito. Patuloy pa din siyang binubugahan ng apoy kaya pinilit niyang makatakas na nagawa niya din ngunit nagkapaso ang mga binti niya. Pero hindi sumuko si Elodie, gumawa siya ng ilaw mula sa kanyang palamuti at ito ang ginamit niya para magpatuloy sa paghahanap ng madadaanan. Hindi madali ang kanyang pinagdaanan matapos itong mahulog mula sa masikip na kuweba, nang subukan ulit niya napadpad naman ito sa nagliliwanag na pader ngunit may pagitang bangin. Tumalon siya sa kabila na muntik na niyang ikahulog, buti na lang sumabit ang damit niya at gamit ang hugis patalim na nakakabit sa kanyang kasuotan ito ang ginamit niya sa pag-akyat. Nang makatawid na ito nakita ni Elodie ang mga uod na nagliliwanag, naisipan niyang gawin itong ilaw para sa pagpatuloy sa paghahanap ng daan. Nakakita rin sana ito ng tubig ngunit madumi kaya ininom niya na lang ang tulo mula sa mga yelo subalit nasundan pala siya ng dragon. Agarang nagtago si Elodie sa kuweba sa malapit na hindi abot ng dragon at doon nadiskubre niyang napakadami na palang dalagang sinakripisyo ang pamilya ayon sa mga pangalang nakasulat sa pader na humantong din sa kanilang kamatayan sa loob ng kuweba. Iniinda pa din ni Elodie ang mga sugat niya hanggang sa makatulog na ito. Nang magising siya nasa binti na niya ang mga uod at nalaman niyang nakakagamot pala ito ng sugat sa mabilis na oras lang. Nakakita din ito ng mapa palabas ng kuweba na hinala niyang may prinsesa nang nakalabas. Pinag-aralan niyang mabuti ang mapa sa kanaghanda at isinulat ang pangalan kasama ng iba. Pagkatapos sinimulan na ni Elodie ang paglalakbay sa ilalim ng kuweba, hanggang sa marating nito ang mga kristal na palatandaang daan palabas na sobrang ikinatuwa niya na makakalabas na din sa wakas. Gamit ang nakita niyang korona doon na may nakasulat na nagngangalang V na hinala niyang nakalabas, ito rin ang ginamit niya sa pag-akyat sa napakataas na pader na napapalibutan ng mga kristal. Nakatunog ang dragon sa binabalak ni Elodie pero wala itong magawa dahil sa makitid na butas. Bigla namang nadulas si Elodie at nabasag ang pinagkakapitan niya. Nakahanda na rin ang dragon para kainin ito pag nahulog pero nagawa niyang makaligtas at pinagpatuloy ang pag-akyat hanggang sa naabot nito ang tuktok. Ngunit ang inakala niyang kalayaan ay napakataas na bangin pala sa kabilang dulo. Nawala na ng pag-asa si Elodie na makakabalik pa sa pamilya. Pero may nakita itong paparating, sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanila ngunit biglang dumating ang dragon at binalak siyang patayin, pero natigilan ng dragon nang marinig ang naghahanap kay Elodie at agarang umalis. Nang marinig din ito ni Elodie agaran siyang bumaba, dumating pala doon ang ama niya upang hanapin ito sa pag-asang buhay pa ang anak. Pagbaba ni Elodie na diskubre niyang pinatay ang tatlong anak ng dragon. Noong dumating ang unang hari sa kuweba pinapatay nito ang mga anak ng dragon,
kaya nagalit ito sa kanila at pinatay lahat ng kawal saka doon na nabuo ang kasunduang pagbabayad ng 3 prinsesa sa bawat henerasyon. Narinig din ni Elodie ang paghahanap sa kanya, ngunit bago niya pa nabalaan ang kasama ng amang wag maingay pinatay ang mga ito ng dragon. Sinubukang lumaban ang kanyang amang ngunit mabilis lang itong nahuli, wala ding magagawa si Elodie kundi panoorin na lang ang ama, pero narinig ng dragon ang sigaw niya kaya natigilan ito habang nagtatago siya sa likod ng mga bato. Nakadinig din ang dragon ng isa pang ingay mula sa kasamahan ng ama. Ito ang hinanap ng dragon kaya napuntahan ni Elodie ang ama na nag-aagaw buhay at humihingi ng tawad sa kanya sa nagawa bago ito tuluyang binawian ng buhay. Habang hinahanap ng dragon ang lalaki, inakyat ni Elodie ang lubid na ginamit ng ama sa pagbaba hanggang sa nagawa niyang makalabas bago pa ito natusta ng dragon. Gamit ang kabayong naiwan sa labas ng kuwebo ito ang sinakyan niya sa pagtakas, sinundan din ito ng dragon kaya bumaba si Elodie at nagtago sa ilalim ng mga bato habang hinabol naman ang kabayo at binugahan ng apoy. Dahil din bigong mapatay ng dragon si Elodie, sinunog nito ang buong kabundukan na ikinagalit ng reyna at nagbalak ulit ng masama para ayusin ang pagpalpak ng kanilang alay. Sa barko kung nasaan ang kapatid ni Elodie, dumating doon ang reyna at kinuha ang nakababata nitong kapatid upang gawing pamalit sakripisyo. Kinabukasan, nang magising si Elodie masayang-masaya na itong ligtas na siya sa dragon, ngunit habang pababa na ito nasalubong niya ang madrasta at nabalitaan na kinuha ang kapatid kapalit niya. Nagmadaling umalis si Elodie para iligtas ang kapatid habang sa kuwebo pinipigilan ni Henry ang ina sa binabalak dahil masyado pa itong bata, ngunit ang reyna na mismo ang gumawa upang maging dugong bughaw ito saka inihulog sa bangin. Pagdating doon ni Elodie wala na siyang naabutan, narinig niya na lang sa ilalim ang kapatid na sumisigaw kaya nagmadali itong bumaba gamit ang lubid ng tulay. Sa mga oras na yun daladala na ng dragon si Floria, bumalik si Elodie sa dati niyang dinaanan noon at naglagay ng putik upang hindi maamoy, gumawa din ito ng panlinlang sa dragon at inihanda ang sarili para harapin na ito. Samantala alam ng dragon na darating si Elodie para iligtas ang kapatid, nakarinig na lang ito ng ingay mula sa iniwan ni Elodie na hinala niyang dumating na, habang nagtatago lang pala ito sa malapit para iligtas si Floria. Ngunit bago pa sila nakaalis nalaman ng dragon na nilinlang lang ito, agarang pinagtago ni Elodie ang kapatid at pagbalik ng dragon naglakas loob na siyang harapin ito. Binanggit ni Elodie ang sinabi sa kanya ng reyna na ipinaghiganti lang ng hari ang mga tao, pero tumanggi ang dragon, nagpunta daw sila doon ng walang dahilan at pinatay ang mga anak niya ng kauri niya at naaamoy ang dugong bughaw na dumadaloy sa kanya. Kahit anong sabi ni Elodie na hindi sila anak ng Maharlika, ayaw siyang paniwalaan at binugahan ng apoy dahilan ng mahulog ito sa tubig pero nagawa niyang masugatan ang dragon. Pag-ahon niya sa tubig inihagis sa kanya ng kapatid ang espada, ngunit bago niya pa ito nakuha nahuli siya ng dragon at pinahirapan, pero nagawang makalaban ni Elodie gamit ang palamuting patalim at nakuha din ito ang espada. Nasugatan niya ang dragon at sinabing hindi siya kabilang sa Maharlikang pamilya, ngunit hindi pa din naniniwala ang dragon dahil naaamoy daw sa kanya ang pagiging dugong Maharlika nito, lumaban si Elodie at nagawang makawala matapos niyang masugatan ng matindi ang dragon. Hinayaan na ni Elodie ang dragon na ayaw siyang paniwalaan, handa na rin siyang tanggapin kung ayun talaga ang kanyang kapalaran pero nakakita ng pag-asa si Elodie at hinamon ang dragon na sunugin siya nito. Nagbuga ang dragon ng apoy na agarang inilaga ni Elodie para sa plano niya dahilan ng bumalik sa dragon ang apoy at nasunog ang sarili. Nang mag-agaw buhay na ang dragon pinakita ni Elodie kung paano sila ginagawang Maharlika kagaya ng iba pa at yun ang naaamoy niyang dugo. Sinabi niya din na nilinlang lang siya ng Maharlikang pamilya dahil mga inosenteng anak na babae ang pinaslang niya. Nang malaman ito ng dragon hinayaan na niya si Elodie na tapusin ang buhay niya, pero hindi ito ginawa ni Elodie, sa halip tinulungan niya ang dragon na gumaling ang sugat ng agaran. Kinalaunan sa kastilyo, kasalukuyan ng isinasagawa ang pagpapakasal ng prinsipe sa huling alay. Dumating doon si Elodie na ikinagulat ng lahat. Sinubukang magpaliwanag ni Henry dahil sumusunod lang naman siya sa ina, ngunit pinigilan ito ng reyna. Pinatakas ni Elodie ang babaeng huling sakripisyo maging ang iba pang naroon, ngunit ayaw nilang sumunod at nagmamatigas ang reyna na hindi daw sila natatakot sa kanya. Sinabi ni Elodie na hindi siya ang dapat katakutan. Biglang dumating ang dragon sa itaas ng kastilyo na ikinatakot ng lahat. Pag-alis ni Elodie nagbuga ng apoy ang dragon sa Maharlikang pamilya at ayon na din ang naging katapusan ng kaharian ng Aurea.
Sa huli, umuwi na sila Elodie sa lupain nila at kasama na nila ngayon ang dragon sa paglalakbay. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!